Kausapin natin si Budget Secretary Rolando Toledo. Secretary, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, magandang umaga sa inyo, dalawa, Katunying, Ka Jerry. Opo. Lagi ako nagmamonitor sa iyo every morning. Ay, salamat. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. Mabilisan lang, sapagkat alam namin kay may iba pang mga obligasyon. Ang ganda no sinabi ni General Nartates, 11,000 i-recruit nila, tapos ang daming mga dagdag na mga sa allowance pa lang dinoble na. Doble capital outlay, etc. Ano po. Pero ngayon po putok na putok. Ewan ko, saan pa galing tong balita na madidelay daw po, mawawala yung salary increase at retirement benefits ng mga pulis, kasama na rin po yung mga uniform personnel. Totoo ba 'yon? Ay, Katunying, hindi po yan totoo. Okay. Gaya lang sinabi ni General Nartates, nasa na po yan. Kanya-kanyang alokasyon sa bawat ahensya, lalo na ito sa ating mga military and uniform personnel. Okay? Kasama din dito yung increases ng mga salaries sa mga civilian employees kasi ini-implement pa rin natin yung salary standardization for nandun na yung transform. Nakasama na rin po yan sa budget ng ating 2026. So hindi totoo po yan na ang salary increase ay hindi mabibigyan o maantala at maapektuhan. So, mali po yung balitang po yan. Fake news. Fake news po yun. Fake news. Opo. Pambirang patis kasi ang dating doon ng kumbachero parang inalis doon sa pinaka ibabaw nung pala isinama na sa pondo ng bawat agency. Tama ba intindi namin, Secretary? Yun, tama po yung intindi nyo, Jerry. Katunying. Talagang nilagay na po namin kasi originally po yan nasa SDTF, pero minabuti namin na ilagay na lang doon sa mismong ahensya kung sino yung mga may increases gaya na banggit ni General Nartates, yung lalo doon sa daily subsistence allowance from 150 ngayong 2026 magiging 350 pesos na lang yan. Oo. Nandun na siya sa MPB, nasa ahensya coming from tinatawag na Miscellaneous and Personal Benefit Fund. Okay. So ganun din po sa ibang government sa agencies. DepEd, sa teacher, DepEd. Definitely, yung sa DepEd, yung mga teachers, nandun na sa doon sa kanilang mga budget particular. Kaya tingin nyo po, mataas po, pinakamalaking budget po ngayon yung ating DepEd. Around 1 trillion po, 1 trillion budget po ang nasa Department of Education. Okay. At least klaro po yun. May mga nagtatanong pa rin po kasi sa atin ngayon, gawa nung feeling nila, tinanggal dun sa, ano tawag nyo dun? MPBF. Yun yung Miscellaneous Personal Benefits Fund. Nung pala, mas mapapabilis pa ngayon dahil hindi na mamamalimos yung agency sa DBM. Hindi na po. Distributed na. Ito ay papasok na sa kanilang mga tinatawag nating mga comprehensive releases. Dahil ito po ay pangsweldo, these are personal benefits na dapat ito ay matanggap nila on a regular basis. Maganda. Mamabilis na matatanggap yan. Okay, dito po sa flood control, Secretary, magkano ho ang nakalaang, may budget pa bang inilaan sa 2026 budget para sa flood control projects? Okay. Lilinawin lang po natin itong flood control. Mayroon pong nilaan doon na flood control pero hindi ho bagong flood control. Ito ay mga ongoing programs natin for flood control, lalo na po sa ating mga foreign assisted projects. Okay. So, yun po, just to make it clear, wala pong bagong flood control projects sa 2026. Ang pondo po ay para lang tapusin ang makasalukuyang proyekto. Ang nakalagay dito, just to let you know, it's
4.7 billion lang po at para lang o sa ongoing foreign assisted project. Magkano? 4.7 4.7 billion lang ang flood control. 4.7 billion. Oo. 4.7 billion. So yung pong mga ongoing flood control projects na ang pondo ay ginugugulan nanggagaling pa sa 2025 budget, tuloy pa 'yon. Yan ay binibusisi ng maigi ng ng ating Department of Public Works and Highways kung kailangan itong ipagpatuloy. Pero I understand Secretary Vince has already kumbaga ginawa ng masusing pag-aaral yan at tinigil po yung ating mga budget. Are you referring to the 2025, yung tinatawag nating ongoing o kaya magiging continuing appropriations yan? So, yes, I understand pila-stop na po yan ni Secretary Vince yung ating flood control projects, mga locally funded projects. Dapat klaruhin natin yun, Secretary. Mga gaano ka laki pa daw po yun? Yung hindi pa nare-release? Wala pa kaming data as to yung mga nakalagay sa 2025 budget na pinahinto. Pero I understand po, in general, that was the, I think, instruction of the Secretary Vince as far as the flood control project is concerned. Ano pong mangyayari do sa budget na inallocate para sa mga projects na yan na hindi na itinuloy? Ay magiging savings na po natin yan. Mabalik na po sa kabandang bayan. So hindi na po magiging magiging savings na po yan ng ating gobyerno. Kung hindi na ipagpapatuloy yung mga proyektong nakalaan dapat sa 2025 pero hindi na i-implement. At pag yan ay nasa savings na, dito sa 2026, pwede ho bang gamitin ng presidente yan? Sabihin, may savings tayo, galing 2025, gamitin natin para dito sa isang project. Pwede po ba yan? Okay. Ang savings po, meron tayong rules na tinitignan. Okay? So, depende po sa ating rules kung pwede natin gamitin yung savings na yan i-augment doon sa ating mga ongoing programs or projects. Pero sa tingin ko, itong sa DPWH, hindi siguro magagamit po yan kasi siyempre, ang i-augment mo rin, dapat the same program or PAPs, tinatawag Programs, Activities, and Projects. So, hindi na pwedeng magamit po yan na savings. If ever, gagamitin mo rin sa isang flood control. So, ganun po yan. Yung augmentation ay dapat din. Dapat same PAP or activities and projects. Hindi, pero hindi po ba merong validity o shelf life, kumbaga, yung budget, yung 2025 hanggang kailan dapat magamit yon bago mag-expire at ibalik bago ma-declare ang savings? Okay. Ang sinasabi mo, Kato, yung tinatawag namin continuing appropriations. Kasi ang appropriations po natin, lalo na po sa ating mga maintenance and other operating expenditure at saka capital outlays, which is basically yung mga infra, ay may tinatawag na life of 2 years continuing siya. So, mean to say, yung ating appropriations ng 2025, that is an MOE or capital outlays, may life po siya to be obligated up to 2026. Hanggang 2026, okay? Opo? Yes. So, ang panahon kung kailan lang siya madideklara ang savings ay kailan po? Ganito po yan. Kung hindi po once na na-release yan sa ahensya, hindi nila nagamit yung appropriations o tinatawag naming allotment, ang pamilya sa inyo siguro yung SARO. Special Allotment Relief Order, hindi na po yan, kumbaga, it has a life of 2 years. Pero pag hindi na po nagamit po yan for the period of 2 years, pagiging savings sa yan at hindi na po yan magagamit ng ahensya. So, na sa National Treasury. Yes. Kaya dapat nilang gamitin. Magamit din pala yung pera. Okay, last point. Unprogrammed appropriations. Yung po bang unprogrammed appropriations per se, yung po ba illegal?
ang program appropriations po ay hindi po siya illegal. Okay? Hindi po rin tumasama at kasi ang paggamit ito ay gastusin lang po ito once the kumbaga triggers or conditions has been met. Okay? Una, yung ating for our for projects, if there are already perfect loans, saka mo siya ma-unlock yung program appropriation. Okay. Pangalawa, kailangan dapat may excess revenue. Okay? Bago tayo, kumbaga, pag-release ng pondo para sa ating program appropriation. Ito ay hindi automatic ang paggastos ng UA. Magagamit lamang ito kung may pumasok na extra revenue o loan o kung pumasa ang request sa mahigpit na patakaran ng validation. Okay. Kung sinasabi mo ay hindi ito illegal, kasi ito ay binigay ng Kongreso sa atin na ayon sa batas, hindi po natin siyang gamitin bilang to top that, lalo na po sa mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Of course, kailangan natin yung mga kondisyon na yan masunod or magkaroon ng excess revenue para ito ay ma-unlock natin ang program. So hindi po ito pwedeng maponduhan kung walang excess revenue. Yes. Tama ka doon. Opo. Kanbawa, hindi ba naririnig natin lagi, Secretary, na hindi umabot sa target ang BIR, hindi umabot sa target ang Bureau of Customs. Ibig sabihin, walang excess revenue. Oh yes, siyempre po, kasi magdidepende po tayo dyan. Yan po ay pagbibigay po ng certification ng Bureau of the Treasury. Yan po yun. Para magkaroon ng excess revenue po, kailangan po namin ng certification from the Bureau of the Treasury at talagang may excess revenue na nakolekta ng ating gobyerno. Makikita na po yan, sa excess revenue po, may programa po for the year at ito ay tatapatan po ng ating actual receipt of revenue. Saka doon lang tayo magkakaroon ng certification kung mayroong excess nga na revenue coming from the Bureau of the Treasury. May binito daw ho ang Pangulo. So magkano ho natira sa unprogrammed? Okay. Para sa fiscal year 2026, binaba po ang unprogrammed appropriations sa 150.9 billion. Ito ang pinakamababa mula noong 2019 bilang bahagi, of course, ang mas mahigpit at mas maingat na pamamahala sa pera ng bayan po. So basically po, that is from 243 billion, ngayon ay 150.9 billion. Ito ay bumaba ng 92.5 billion pesos from the enrolled bill dito hanggang dito sa napirmahang na GAA. Okay, linawin ko lang po na ang UA or ang program appropriation, okay, sinabi rin ng Pangulo ay hindi blank check, hindi pork barrel at hindi political fund. Ito ay isang safety net at hindi shortcut ito. Okay? So, ayun, at least klaro po yun. Pero patawarin nyo ako dun sa, hindi ko kasi masyado maintindihan. So halimbawa po, sinabi po ng Customs at ng BIR na hindi po sila umabot sa target revenue na itinakda po ng DBCC sa taon na to, for example. So walang unprogrammed appropriations na mapopondohan. Tama ka, Jerry. Kasi sabi ko sa inyo, we need a certification coming from the Bureau of the Treasury sa DOF, okay, na dapat ito ay ma-excess. Ang excess revenue ay ma-determine natin from the program versus the actual. Ayun. So ang aabangan natin ngayon, kumbachero, yung koleksyon ng BIR saka ng Customs. Kasi nung parang lumilitaw po ba, Secretary, na nung mga nakaraan taon, sobra-sobra ang koleksyon natin kaya tayo ay nakapagpapapondo ng unprogrammed appropriations? Okay. May mga certification na issue po ang ating BTR coming from, of course,
tama ka, by certification po. So, mayroon tayo pong na-issue from the unprogrammed appropriations. Kasi iba-iba po yung sources po rin natin dyan. Okay? Other than the BIR at saka BOC, mayroon din po coming from the Bureau of the Treasury, yung mga kinukulek nilang tinatawag na non-tax revenue. Ayun. So may mga nakukulekta rin May po iba pa. tayo. May iba pa. Nakulekta po natin dyan is yung mga dividendo na binibigyan ng ating korporasyon sa government. So yun yung po tinatawag na non-tax revenue po. May mga other sources other than the taxes, duties coming from BIR and BOC. Yung pala. May Hindi iba lang- pa, hindi may lang. iba pa pala. Sabi siguro ni Secretary, ni Chair, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ni BIR Commissioner Charlie Mendoza, ba't naman puro kami Meron pa Tinitingnan palang niyo. iba. Meron pa pala ibang sources. Meron- Pero yan yung bang unprogrammed kapag gagamitin na yung isang isang particular na item, hindi nakalagay doon kung ang pondo ay galing sa BOC o sa para hindi na. sa BIR. Hindi na. Wala nang ganon, Wala nang ganon, Secretary. Hindi po. Basta tinitignan lang po yung programa versus the actual collection. Pag sinabi So, ng po yung Bureau, certification po. pag sinabi ng Bureau of the Treasury na may pera tayo Meron. dito, may sobra tayo dito, pwede nang i-trigger yung paggamit sa paggasta doon sa unprogrammed appropriations. Last na lang, bakit hindi isinama sa batas yung pong anti-EPAL sa mga guarantee letters? O bakit hindi isinama doon sa batas yung bawal na rin mag-issue ng guarantee letter sa mga politiko, sa mga health assistants, medical assistants? Okay, linawin ko lang yan, Eric Atunyinga. Wala pong kapangyarihan ho ang Pangulo na mag-edit o magdagdag ng bagong provision ng General Appropriations Act patapos ito po ay ipasahan ng Kongreso. At sa puntong iyon, dalawa na lang po ang opsyon ng Pangulo. Tanggapin ang provision ng buo o kaya i-veto ng buo o kaya burahin ito ng tuluyan o kaya po yung line item dito. So, ganun po yung mangyayari. Sa kaso ito, pinili ng Pangulo na tanggapin ang provision kung ano ang ipinasa ng Kongreso. Sa halip na i-veto, ito ay mawala ng buo ang provision na maaring makatulong sa pagpapabuti ng serbisyo ng gobyerno. Ngayon pa man, hindi ibig sabihin nito ay pinapayagan ng patronage politics. Okay? May umiiral pa rin mga batas, patakaran at audit rules na nagbabawal sa political interference sa paggamit at pamamahagi ng pondo at may pananagutan ang sino mang lalapag nito. Sa madaling salita, hindi na pwedeng baguhin ng Pangulo ang laman ng probisyon, ngunit mahigpit na rin pinatutupad ang mga umiiral na safeguard laban sa abuso sa pamumulitika. Actually, to be specific about that, by the way, i-announce ko na rin sa inyo na ang ating GAA po ay naka-upload na sa website ng DBM. Sa inyo na po ang mga details. I just want to cite sa inyong dalawa yung Section 19 na Prohibition of Political Involvement in the Distribution of Cash and Other Forms of Financial Assistance. Klaro po yun. Sa ayuda, nasa provision na ng batas yan. Yes, pero yung GL po, yung mga guarantee letter. letters. Opo. Paano ho yun? Nasanay ang mga kababayan natin na lumalapit sa senador o kongresista para sa gastos nila sa ospital. Okay. Actually po, ang guarantee letter ay binibigay po yan ng ating mga ahensya, lalo sa DSWD and I think also from the DepEd, lalo na po sa AIX at sa MAIX natin. Okay. Ang alam ko po dyan ay may gagawin pong guidelines ang bawat ahensya sa pag-release po nitong pondong ito as far as MAIX at saka yung AIX. Okay? Nakausap ko po yung isang opisyal po ng DSWD na ito po ay lalabas na rin mabilisan na ito yung guidelines nila. Pero ang sa akin po, hindi naman po yung masama yung guarantee letter kasi even us, ordinary people, can make a request or can make a referral dun sa ating mga ahensya. Tama At po. ito ay
aaksyonan po ng ating mga DSWD at DOH para dito maka-avail po sila dito. Opo. Tama po kayo doon, Secretary. Hindi po masama yon. Ang nagiging masama lang yung parang ang dating pera nung politiko, yung perang ipinampondo doon sa guarantee letter. So paano po ang mangyayari? Yun ay naka-distributed na rin sa mga government agencies o kaya kung sa ospital ay nasa ospital na, and then first come first serve na lang sa mga pasyenteng lalapit at maihihingi ng tulong sa gastos? Ang alam ko po yan, Jerry, naka-allocate po yan sa bawat hospital. Lalo na po ngayon, may naka-provision po doon sa ating maitit. Now, there is a 1 billion there that should be allocated for the local government local government units hospitals. So talagang may allocation na po yan. At alam ko po rin sa ating mga specialty hospitals ay meron na rin naka-allocate dyan ang ating Department of Health para sa bawat hospital. Ang naintindihan ko Bachero nagiging una, akala ng tao ang may-ari ng pera si Congressman o senador. Pangalawa, yung pong discretion Secretary, yung amount that is indicated dun po sa guarantee letter, kapag kakasangga mas malaki, kapag hindi kasangga o kaya kalaban pa wala o kaya halos wala. Sana mawala na po yun, Secretary. Magkaroon na standard na tulong. Oo. Kasi ako po rin ay isang nakabenepisyo po ako diyan sa ating mga kamag-anak. Ang alam po diyan, depende po sa ating bills ng ating pangangailangan. Kasi alam nga bibigyan mo siya ng malaki kung ito lang po yung kailangan ng isang tao. So hindi po ganon. Ang alam ko po, for my experience, it depende po kung ano yung situation mo at the same time pangangailangan mo. Depende sa kapatid. At saka kung ano yung hindi mo pwedeng bayan. Yun lang po yung parang binibigay po ng ating DSWD at saka DOH. Opo. Ganun siya po. Opo. Pero depende nga po yun, sir, sa isinulat ng congressman halimbawa, sinabi nung opisina ng congressman, 5,000 ka lang. Ang kailangan ng pasyente, kalahating milyon. Yun po yung ibig ko sabihin. Meron namang iba, kalahating milyon ang bill. Ang binibigay na guarantee letter ni Congressman, 400,000. So parang dapat po mawala yung discretion na yun. Ibig sabihin, magkaroon na ng standard. Halimbawa, pagka ganito sakit, o ganito i-release. Matik, pagka ang sakit ay cancer, o dapat ganitong amount. Kapag ang sakit ay TB, ganito ang amount. Para po ba maging standard na, wala ng palakasan? Salamat. Salamat Tony, Jerry, for that panukan. Sige, sasabihin po natin yan po kay Secretary Herbosa. At alam ko po, mayroon na po silang ginagawang guidelines. At ang pagkakaalam ko po dyan, ini-implement na rin natin ang universal healthcare. Yes. Mayroon na po tayo tinatawag ng CBP or the Zero Balance Billing. So, masasakop na po rin ito ng ating pag-implement as far as the universal health care. Dapat pala mas madalas tayo mag-usap, Secretary. Marami kaming tanong pagtungkol sa pera. Okay, sige po. Sa ulitin po, Secretary. Secretary Rolando Toledo, maraming salamat po at good luck. Congratulations din pala sa inyo and good luck po sa inyo, Secretary. Okay, maraming salamat sa inyo, Katunyika, Jerry. At magandang umaga po. Magandang umaga po.